Hanggat madikit ako sa school flower, tumaas ng 10 ang marka ko. Para masamantala ang pagkakataong madikit sa kanya. Sinusundan ko siya araw-araw at nag-aalala. Naging kilala ako sa buong paaralan bilang isang sunod-sunuran. Hindi na kinaya ng school flower. At nilinaw niya sa akin. Nakakainis ka. Lumayo ka sa akin, maaari ba? Pakiusap ko sa'yo. Pagkatapos ay nalaman ko na ang pagdikit sa masiglang babae sa kabilang klase ay may parehong epekto. Mula noon ay binitawan ko ang school flower. Araw-araw ko siyang hinahabol. Pagkatapos ng isang buwan ng paglalaro ng bola, sa wakas ay hindi na nakatiis ang school flower. Naluha ang kanyang mga mata. Gusto kita. At sumuko na rin ako. Sinusundan ko na ang pasaway na yon, okay ba? Sa ikatlong taon, dumating ang isang bagong estudyante sa klase. Mataas at gwapo. Mahusay sa pag-aaral. Nakuha niya ang unang pwesto sa buong baitang sa unang buwan ng pagsusulit. Sayang at malungkot ang kanyang ugali. May aura na parang hindi gustong lumapit. Walang nangangahas lumapit sa kanya. Naturally, hindi ako magkakaroon ng interaksyon sa kanya, isang taunang invisible person. Pero kamakailan lang ay natuklasan ko. Kapag nadidikit ako sa kanya, may magandang mangyayari. Una, habang dumadaan ako sa tabi niya, hindi ko sinasadyang nahawakan ko siya. Noong gabing iyon ay nakapulot ako ng 10 piso. Nadapa ako habang tumatakbo sa break. At tinulungan niya ako. Walang bayad ang tanghalian ko noong tanghali. Hindi ito mahalaga. Dahil ang 10 o 8 piso ay hindi maituturing na malaking swerte. Hanggang sa araw ng ikalawang buwan ng pagsusulit. Lumabas ako ng silid-aralan dala ang aking pencil case. Hindi ko alam kung sino ang nagtulak sa akin. Natapilok ako at bumangga ng malakas kay Shen Qingming. Sinalo ako ni Shen Qingming gamit ang isang kamay, dahan-dahan. Malamig at matalas ang kanyang boses. Tulad ng malinaw na bukal sa bundok. Umalis ako na namumula ang pisngi. Hindi ko pinansin ang maliit na pangyayaring ito. Pero nang lumabas ang mga resulta ng buwan ng pagsusulit, nabigla ako. Nakakuha ako ng 5.0.52. Alam mo ba, simula noong high school ako, hindi pa lumalagpas ng 500 ang puntos ko. Kahit gaano ako magsikap sa pag-aaral. Hindi ko mabiyak ang sumpa na ito. Pero ngayon, nabiyak ang sumpa. Natatakot akong baka walang kabuluhan ang kasiyahan ko. Buong kaba, binilang ko ulit. Talagang 5-0 ang kabuang puntos. Hawak ang papel, halos maiyak ako sa tuwa. Para masigurado kung ang swerte ko ay konektado nga kay Shen Qingming. Bago matapos ang klase, nagpa siya akong subukan ulit. Si Shen Qingming ay malamig. Mahirap nga naman makausap siya. Lalo pang ang mahawakan. Naghintay ako buong gabi pero wala akong nakitang pagkakataon. Pagkatapos ng pag-aaral sa gabi, kinuha ni Shen Qingming ang bag niya at lumabas. Nagpasok ako, si Hulayang, ng mga pagsasanay sa kuryente sa bag. Handa nang habulin siya. Pero pagkasuot ko ng bag ko at paglabas ko sa silid-aralan, nawala na siya. Pagkatapos ng klase, parang baha ang mga tao. Nagmamadaling umuwi ang mga estudyante. Parang tubig na dumaloy sa aking harapan. Hindi ko talaga mahanap si Shen Qingming. Mas malas pa. Hindi ko alam kung sinong bata ang naghagis ng mop sa sahig. Natapilok ako sa mop. Napaluhod ako sa sahig. Lumipad ang cellphone ko ng 2 metro ang layo. Huwag mong apakan ang cellphone ko, huwag mong apakan. Lumuhod ako sa sahig at nagkakalkal. Malabo ang paningin ko. Walang pumansin sa akin. Nahuli ako. May huminto sa harap ko. May lalaking katabi ang tumawa. Hindi ba't ito ang iyong maliit na tagahanga? Paano ka napunta sa ganito? Tiningnan ako ng Diyosa sa itaas ng 2 segundo. Lumayo siya ng malamig ng isang hakbang. Ano naman ang kinalaman nito sa akin? Walang nangyari. Umalis siya kasama ang lalaking iyon. Napatigil ang hininga ko. Malungkot at mapait ang pakiramdam ko. Si Iyuan ang babaeng matagal ko ng lihim na minamahal. 1 buwan na ang nakakaraan. Buong tapang akong nagtapat sa kanya. Tiningnan niya ako mula sa itaas. Hindi niya tinanggap ang regalo ko. Tinatanong ako, ilan ang nakuha mong punto sa huling pagsusulit? Nagsasayang ka lang. Paumanhin. Hindi ako nakikipag-date sa mga tanga. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ang ganoong kasakit na salita. Nagdalamhati ako dahil doon ng matagal. 1 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Kahit nakakompromiso na ako, nakakahiya pa rin ang ginawa niya kanina. Ang lalaking kasama niya kanina ay si Wang Ling, ang pangalawa sa kanilang klase. Nagkarelasyon na ba sila? Bagay naman sila. Mga tao sa paligid ay dumadaan. Malalim akong huminga. Inaayos ang isip ko. Iniabot ko ang aking cellphone. Isang maputi at mahabang kamay ang naunang kumuha nito. Sumalubong ako sa lalaki na nag-abot ng telepono. Inabot ko ang aking kamay para tanggapin ito sa sandaling nagkadikit ang aming mga daliri. Isang malakas na tunog ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Tumataginting ang boses ni Wang Ling sa buong paaralan. Iyuan. Nadapa si Iyuan na parang nakakain ng dumi. Pagpasok sa paaralan kinabukasan, dumaan ako sa silid-aralan ni Iyuan.
Nasiyahan ako. Si Shen Qingming talaga ang aking swerteng isda. Kapag nagkaroon ako ng pisikal na kontak sa kanya, magkakaroon ng magagandang bagay na mangyayari. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Magkaroon ng kontak sa kanya. Bumalik sa silid-aralan. Nagsimula akong mag-isip kung paano lalapit kay Shen Qingming. Hindi naman pwedeng purot samba lang. Mas mabuting magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Habang nasa klase, nagbabasa si Shen Qingming sa kanyang upuan. Nagkataon na wala ang kanyang katabi. Lumapit ako at sumilip sa Edgar Allan Poe. Alam ko ito. May mapag-uusapan na kami. Umupo ako sa tabi niya. Kamusta, Shen? Gusto mo rin ba si Edgar Allan Poe? Mahilig ako sa bawat nobela niya. Lalo na yung aking tiyuhin at ako. Marami na akong nabasa na kopya. Tumango si Shen Kimo na parang walang naintindihan pero hindi nagsasalita. Pagkatapos ay isinara niya ang libro. Sabi niya ng mahinahon, may iba ka pa bang kailangan? Wala naman. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Paumanhin. Medyo abala ako ngayon. Tiningnan niya ako, halos walang emosyon ang maitim niyang mga mata. Nanonood lang siya ng libangan. Anong abala dyan? Pero siya ang manager ko. Hindi ko siya magagawang pagalitan. Nagmuni-muni lang ako ng bahagya. Ngumiti ako ng matalino at bumalik sa aking upuan. Umupo ako sandali. Bigla kong naramdaman na may mali. Ayaw niya kay Uncle Yuli. Bakit ko naman hinanap sa cellphone ko? Malalaking letra ang nakita ko. May akda, maupasan. Unang pag-atake ng kusa. Napakalaking kabiguan. Hindi ko na siya muling tinangkap ang lapitan. Hanggang sa lumabas ang mga marka ni Xiaozu. Pawis na pawis ako sa kabuang marka kong 5-1-0. Nawala ang talino ni Shen Qingming. Ang aking mga marka ay muling tumigil sa pag-unlad. Hindi pwede ang ganito. Nagkuyom ako ng kamao at nagtimpla ng isang tasa ng strawberry bubble milk tea. Naghanda akong pumunta kay Shen Qingming. Pero ang awkward naman. Sige na mamayang tanghali na lang. Nang magtanghali na, sige na. Mamayang hapon na lang. Nang maghapon na, nagtimpla ako ulit ng gatas na mabango at naghanap kay Shen Qingming. Si Shen Qingming ay naglalaro ng badminton sa court. Ang court ay napuno ng mga tao na nanonood. Maraming lalaki ang nagtutulakan upang sumuporta sa kanilang mga paboritong babae. Napakahusay na pagkakataon. Bumili ako ng isang bote ng tubig sa tindahan. Naghanap ako ng maliit na espasyo at sumiksik. Ang mga lalaki mula sa class 2 ay nasa paligid ko. Tumingin sa akin si Wang Lin. Tinatamad akong pansinin ka. Nakita na malinaw na tinanggihan siya ni Yuan. Hindi pa rin siya susuko. Hihintayin ko lang ang palabas. Pero hindi siya pinansin ni Yuan. Napilitan akong magkunwaring hindi nakarinig. Nakapikit na hinahanap si Shen Qingming. Tapos na ang klase. Naghiwa-hiwalay ang mga manlalaro. Papunta sa gilid ng court. Papalapit si Yuan. Napatigil siya nang makita ako. Pagkatapos ay tumingin sa tubig na hawak ko. Sumimangot. Bakit ka nandito na naman? Natigilan ako. Naisip ko na pala na bumili ako ng peach soda. Paborito ni Yuan ang lasang ito. Dati, tuwing maglalaro siya, lagi akong bibili ng malamig na inumin. Noong nasa tindahan ako kanina, kumuha na lang ako. Hindi ko na masyadong inisip. Talagang nakakaintindi ng mali. Mahigpit kong hinawakan ang bote ng inumin. Matigas ang aking tono. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi ikaw ang hinahanap ko, di ba? Bahala ka. Mumuso siya. Hindi nagmamalasakit. Papunta kay Wang Lin. Sa gilid ng aking paningin, may isang peres ng gwapo at magandang lalaki at babae. Nag-uusap at nagtatawanan. Hindi malakas at hindi mahina ang kanilang boses. Sakto namang narinig ko. Parang hindi pa rin sumusuko ang iba. Anong pakialam ko doon? Sinabi ko na. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa isang hangal. Lagi akong tinatawag na hangal. Ang galing-galing mo naman. Malalim akong bumuntong hininga at tumingin kay Yuan. Hoy! Tumingin siya sa akin na parang nakatingala pa rin. Balang araw ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang hangal. Natigilan siya. Nagulat na naglakas loob akong sabihin iyon sa kanya. Mabilis siyang lumingon at nakipag-usap sa iba. Kahit ayaw sumagot sa akin. Hindi ako nagalit. Lumingon ako at tumakbo patungong Shen Qingming. Ang pangunahin kong tungkulin ngayon ay pagbutihin ang aking mga marka. Hindi ang pag-aaksaya ng oras sa mga taong tulad nito. Hindi ko alam kung bakit ang mga babae sa aming klase ay nakaupo sa lupa habang umiinom ng tubig. Tanging si Shen Qingming lamang ang naglalakad palabas ng court na malungkot ang mukha. Walang nagbigay sa kanya ng tuwalya o tubig. Walang pumansin sa kanya. Hinabol ko siya ng 10 metro bago nahabol. Siya. Medyo hinihingal. Inabot ko ang tubig. Mukhang nagulat siya ng bahagya. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan niyang iniling ang ulo. Kunin mo. Pinilit ko siyang ibigay. Ibinaba niya ang tingin niya sa bote ng soda. Hindi na siya tumanggi. Salamat, walang anuman. Sadyang pinuntahan kita. Magpursige ka. Sumimoy ang hangin sa field. Bahagyang gumalaw sa hangin ang basang hibla ng buhok sa noo niya.
Tinitigan ako ni Shen Qingming ng sandali. Walang emosyon sa kanyang mga mata. Tapos na. Sabi niya tapos na. Nilingon ko at nakita kong kinukuha na ng mga tao ang scoreboards. Natalo ang klase namin sa Class E ng 10 puntos. Hindi nakapagtataka na malungkot si Shen Qingming. Hindi mo kasalanan yon. Lumingon ako. Malayo na ang narating ni Shen Qingming sa paglalakad. Sumunod ako agad. Hindi kita sinisisi. Nagsalita ka naman para iligtas kami. Ano namang kinalaman nito sa'yo kung natalo kami? Hindi siya sumagot. Naglakad lang siya pasulong. Kumain ka na ba? Sabay na tayong kumain. Hindi niya ako pinansin. O sige, bukas ng umaga bibilhan na lang kita ng almusal. Masarap ang red bean bun sa baba ng bahay namin. Naiirita na siya. Tumigil siya sa paglalakad. Kaklase. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Tumigil din ako agad. Nasa tingin ko ay napakabuti mo. Gusto kitang maging kaibigan. Kilalanin natin ang isa't isa. Ako si Jiang Hansheng. Huminga siya ng malalim. Malamig ang kanyang tinig. Alam ko ang pangalan mo, Jiang Hansheng. Bukod dyan hindi ko kailangan ng kaibigan. Pwede na tayong umalis? Paano naman magkakaroon ng taong hindi kailangan ng kaibigan? Umiti ako ng malapad parang asong pasunuran. Kung ganoon, pwede bang maging kaibigan mo ako kahit isa lang ang panig? Sa tingin niya siguro wala na akong pag-asa. Bumuntong hininga at tumalikod na umalis. Papalayo ng papalayo ang mga hakbang. Sinundan ko siya ng buong lakas, parang sa ingay ng tuta. Hanggang sa makarating kami sa equipment room malapit sa court. Pumasok siya para kunin ang bag niya. Maraming tao sa loob. Hindi ako makasingit, kaya napatahimik muna ako. Naghintay sa labas para sa kanya. Ilang babae mula sa parehong baitang ang nakasandal sa dingding, nakatingin sa akin at tumatawa. Hindi mo ba siya sinusubukan na habulin? Hindi ko sila masyadong kilala. Medyo nagulat nang biglang tanungin. Ano naman kung nag-aalala ang kaklase? Ngumuso ang babae. Pinayuhan kita na lumayo ka na lang sa kanya. Alam mo ba kung bakit siya lumipat? Umiling ako. Kung hindi mo alam, okay lang. Sa madaling salita, ang taong ito ay isang salot. Sino mang makalapit sa kanya, malas ang aabutin. Dati, lahat ng lumalapit sa kanya ay hindi maganda ang naging katapusan. Kung hindi ka maniniwala, sige subukan mo. Isinuot ng babae ang bag niya at umalis habang nakikipagtawanan sa mga kasama niya. Nakatingin lang ako sa kanila habang papalayo. Parang may malaking bato sa puso ko. Nalilito at naguguluhan. Paglingon ko, nakita kong lumabas na si Shen Qingming. Hindi ko alam kung kailan siya lumabas. Narinig ba niya ang sinabi ng babae? Napatulala ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Sumulyap sa akin si Shen Qingming. Tahimik niyang isinuot ang bag niya. Nakayuko ang mga mata. Nakatago ng malalim ang emosyon. Huwag mo na akong sundan. Nagpasalamat ako sa kanya. Pumunta sa gate ng paaralan laban sa hangin ng gabi. Malungkot ang likod. Parang isang butil ng alikabok. Bigla kong naramdamang hindi ko pwedeng basta na lang siya hayaang umalis. Shen Qingming. Hindi ko alam kung ano ang nangyari bago siya lumipat ng paaralan. Alam ko lang, pag malapit ako sa kanya, hindi ako malas. Siya na mismo ang swerte. Sumigaw ako habang nakatingin sa likod niya. Babalik ako bukas ng umaga dala ang red bean bun. Nagpause siya. Hindi siya lumingon. Nakisama sa dami ng tao. Kinabukasan ng umaga. Nagpila ako ng matagal. Para makabili ng mainit na red bean bun. Tumakbo ako papasok ng silid-aralan. Nandoon na si Shen Qingming. Ubos hininga kong inabot sa kanya ang red bean bun. Red bean bun. Narinig ko ang mahinang ing o mula sa silid-aralan. Hindi ko pinansin ang iba. Nakatingin kay Shen Qingming. Nagpause siya. Hindi niya inabot. Naghahanap ng libro sa loob ng desk. Hindi rin siya tumingin sa akin. Medyo nahihiya ako. Nananatili sa dating posisyon. Mahinang sabi, masarap ito. Gusto mo bang tikman? Mahabang katahimikan. Kumuha siya ng libro at binuklat. Nakatingin sa akin, bahagyang nakakunot ang noo. Sabi ko, hindi na kailangan, hindi ko siya tinitingnan sa mata. Halata na tumatanggi. Walang duda. Isang oras akong pumila para mabili ito. Medyo nasira ang aking dangal. Kailangan kong bawiin ang kamay ko. Nahihiyang ngumiti. Tumulog ang bell para sa maagang pag-aaral. Bumalik ako sa aking upuan. Nagmadali akong buksan ang libro sa asignaturang Filipino. Nagsalita ako ng malakas nang pumasok ang guro. Pagkatapos niyang umalis, ibinalik ko ang libro. Pinisil ko ang red bean bun sa aking kamay. Sakit ng ulo. Talagang mahirap si Shen Qingming. Ilang babae sa paligid ang ngumisi at tumawa. Jiang Hansheng, hinahabol mo ba si Shen Qingming? Sumilip ako. Gusto kong magpaliwanag. Pero parang hindi na kailangan, tinatamad akong magsalita. Nagsimulang tumawa ng malakas ang grupo ng mga tao. Naglakas loob ka pang habulin siya. May tapang. Sino bang may gusto sa basurang red bean bun na yon? Kung ganito ang ibibigay mo para suyuin ako, hindi rin kita papansinin. Naiinis ako. Sino ang nagsabi na hinahabol kita? Lene.
Hinahabol mo ako. Talagang hindi ko rin gusto. Ikaw ba ang gusto ko? Gusto kong sumagot. Ngunit kalaunan ay hinigpitan ko lang ang aking labi, ibinaba ang tingin. Tumingin sa libro. Sa totoo lang, ako ang palaging pinupuri na matalino simula noong bata ako. Lagi akong nangunguna mula elementarya hanggang high school. Pagdating sa high school, kahit naiintindihan ko lahat ng konsepto, bakit palagi akong nawawala ng puntos sa mga pagsusulit ng walang dahilan? Naging katawa-tawa ako sa paningin ng iba na hindi umuunlad kahit anong pagpupursigi. Isang bobo at tanga na walang pag-unlad. Parang lagi akong kulang sa kaunting swerte. Gusto kong lumapit kay Shen Qingming na parang isang utos. Para lang sa kaunting swerte na yon. Ngunit ang aking kawalan ng kakayahan. Nakakatawa siguro sa paningin ng iba. Naisip ko ito at hindi ko alam kung bakit ako nalungkot. Hinigpitan ko ang aking mga labi. Tumulo ang mga luha sa aking kamay. Ngunit hindi ko napansin na biglang natahimik sa aking tabi. Tumahimik ang mga babaeng iyon. Hanggang sa isang malinaw na boses ang narinig mula sa itaas. Bakit ka umiiyak? Nagulat ako. Tumingala. Nakatayo si Shen Qingming sa tabi ng aking mesa. Nakatingin sa akin mula sa itaas. Sa labas ay may mahinang ulan. Naharangan ng kanyang katawan ng ilaw. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nakatago sa dilim. Hindi malinaw ang kanyang ekspresyon. Hindi. Pinunasan ko ang aking mga mata para magtago. Hindi na siya nagtanong na pabuntong hininga. Ang kanyang tingin ay napunta sa red bean bone na hawak ko. Naghintay ka ng isang oras. Mahinang tumango ako, ibigay mo sa akin. Nagulat ako ng kaunti. Pero sa itsura niya, mukhang seryoso siya. Ewan ko kung bakit, tumibok ang puso ko. Nagdalawang isip akong ibigay sa kanya ang red bean bone na hawak ko. Tinanggap niya ito. Sabi niya mahinahon. Salamat po. Kinain ni Shen Qingming ang red bean bone ko. Alam kong mahinhin lang siya sa labas pero mabait sa loob. Habang nagpapahinga sa klase, umupo ako sa pinakahuling hilera. Tiningnan ko siya mula sa malayo habang kinakain niya ang red bean bone. At nagsusolve ng problema. Natuwa ako at kumulo ang aking dugo. Habang lumalabas ang kanyang katabi para maglakad-lakad. Nagmadali akong pumunta doon. Kamusta, Shen? Nagulat siya. Tumingin siya sa akin. Mayroon ka pa bang kailangan? Masarap ba ang red bean bone? Tumango siya. Kung gayon, dadalhan pa kita bukas, okay? Ayaw niyang makipag-usap pa sa akin. Ngunit nagpasensya siya at tumanggi. Hindi na kailangan, okay lang. Kung gayon, dadalhan kita ng iba. Huwag na talaga, baka makulitan ka. Hindi makulit. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi mo dapat sinasabi ang ganyan. Napabuntong hininga si Shen Qingming habang hawak ang ballpen. Siguro nagsisisi siya. Bakit niya kinain ang red bean bone ko? Pinigilan niya ang sarili. Tinatanong ako, kung wala ka nang gagawin, bumalik ka sa upuan mo at matulog muna. Hindi ako inaantok. Sadyang pinuntahan kita dito. Para lang tanungin kung masarap ang red bean bone. Hindi lang ganun ang ginawa ko, iniabot ko ang kamay ko sa ilalim ng mesa. May pag-asang mga mata, gusto ko sanang makipagkamay. Mayroon na tayong midterm exam sa hapon. Kung hindi pa ako makapasa, mahuhuli na ang lahat. Lumabas na ang resulta ng midterm exam. 520 puntos. Habang tinatapos ko ang exam, napaluha ako sa tuwa. Tinitignan ko ang likod ng ulo ni Shen Qingming. Paulit-ulit ko itong tinitingnan. Talagang nasisiyahan ako. Mula noon araw-araw. Araw-araw akong nagdadala ng tubig at pagkain para kay Shen Qingming. Nag-aalala ako sa kanya at nagpapakita ng concern. Pinong-pino. Si Shen Qingming, gaya ng dati, ay ayaw makipag-usap sa akin. Pero hindi niya pinipigilan ang paglapit ko. Ako, lihim kong iniisip. Baka siya ay isang mahirap mapaamo pero may mabuting puso lang. Talagang hindi niya ako kinaiinisan. Dahil nakuha ko ang iki ng isang top student mula kay Shen Qingming. Bawat pagsusulit ko ay nagkakaroon ng pag-unlad. Sa 2 maliliit na pagsusulit sa linggo, tumaas ako sa 530 puntos. Ang pangatlong buwan ng pagsusulit sa 3 taon ng high school. Kaya ko nang makakuha ng 540 puntos. Pagkatapos ng bawat pagsusulit sa paaralan, lagi nilang idinidikit ang listahan ng mga pinarangalan sa dingding ng Departamento ng Pagtuturo. Lahat ng nasa top 100 sa baitang ay nasa listahan. Si Shen Qingming, na may 780 puntos, ay muling nanguna sa listahan. At ako naman, nakarating sa ika-negatibo 78 na ranggo sa baitang. Unang beses na nakita ko ang pangalan ko sa listahan. Hinahawakan ko ang pangalan ko ng may kagalakan. Ayokong umalis. Hindi nagtagal, narinig ko ang hindi inaasahang tinig. Nasa listahan din siya. Si Wang Ling. Hindi na kailangang isipin. Nandoon din si Yuan Yuan nang lumingon ako. Nakita ko rin siya. Tiningnan niya ang pangalan niya. Hindi maganda ang kanyang reaksyon. Nalaglag siya sa ika-negatibo 18. Okay lang yan, Yuan Yuan. Isang pagkakamali lang. Walang imik siyang nakatingin, namumutla ang mukha. Tumingin siya sa akin.
May bahid ng kalungkutan ang kanyang tingin. Maya-maya, yumuko siya at umalis. Mabilis ang aking pag-unlad. Sa ika-4 na buwan ng pagsusulit, umabot na ako sa 590 puntos. Naramdaman kong lalong gumagaan ang aking isipan. Dati, kapag may mahirap na tanong, parang may ulap sa aking paningin. Ngayon, dumating ang isang hangin. Tinangay ang ulap na iyon. Naging malinaw ang mga sagot. Kitang-kita ang pagkamangha ng mga guro sa aking pag-unlad. Dahil nahihiya sila. Hindi nila diretsahang pinagdudahan ang aking panggagaya. Ilang beses nila akong pinapatayo sa harap ng walang dahilan. Hayaan mo akong sagutin ang tanong. Pagkatapos ng ilang tumpak at walang pagkakamali kong pagsagot, naniwala na rin sila sa aking mga marka. Hindi lang iyan. Unti-unti. Nagbago rin ang pagtingin ng mga kaklase sa klase kay Shen Qingming. Sabi nila siguradong nahigop ko ang galing sa pag-aaral ni Shen Qingming. Kaya mabilis akong umunlad. Kaya minsan may lumalapit din kay Shen Qingming para humingi ng payo. Ang dati niyang tahimik na paligid ay nagsimulang dumami ang tao. Mananatili siyang malamig. Ngunit hindi niya kailanman tinatanggihan na turuan ang sinuman. Pagkatapos ng ika-4 na buwan ng pagsusulit, pagpili ng upuan, gusto ko pa rin ang aking huling hilera. Tinatanong ko si Shen Qingming kung gusto niyang umupo sa huling hilera kasama ko. Kahit pa maging leader ng hilera, malamig ang ekspresyon niya. Diretsahang tumanggi siya. Pagkatapos kong umupo, inilipat niya ang kanyang mesa sa tabi ko. Nagulat siyang tiningnan ko siya. Hindi niya ako pinansin. Kalmadong nagsusolve ng problema. Hindi ba sabi mo hindi ka pupunta? Hindi siya tumingin. Kung may oras ka para sa chismis, mas mabuting mag-solve pa ng ilang set ng problema. Naglalaro pa. Hintayin mo. Balang araw malalampasan. Hello. Hihintayin ko. Nang magunaw ang isip, parang nakita kong umiti siya. Pero napakabilis ng ngiti niya. Kaya inakala kong nanlalabo ang mata ko. Bago ang evening study hall, si Shen Qingming na nag-aaral sa kabilang paaralan ay nagdala ng 2 milk tea para bisitahin ako. Umupo siya sa tabi ko. Sinabi na nasaktan siya ng babae kamakailan. Puso, sapat na. At tinanong ako, Hoy, anong estado ninyo ni Shen Qingming? Medyo kinakabahan ako habang gumagawa ng milk tea. Ano? Hindi alam ni Shen Qingming. Huwag kang magkunwari. Narinig ko na ang lahat. Kumalat na sa buong paaralan. Galit siya sa akin. Hinahabol mo ba si Shen Qingming para iwanan si Yuan Yuan? Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Kaya ba niya? Naku, ang laki ng reaksyon mo. Mukhang nahulaan ko. Hindi ganoon. Nakakahiya isipin si Yuan Yuan. Dinurog ko ang milk tea cup. Tinapon sa basurahan. Hindi ko napansin ang paghinto sa tabi ng likurang pinto. Ang figurang umalis muli. Matapos umalis si Chen Yu, nag-ensayo ako ng 2 pang set ng English close tests. Malapit ng mag-night class. Bumalik si Shen Qingming sa silid-aralan. Madilim na ang langit. Pumasok siya mula sa dilim patungo sa liwanag. Hindi ko alam kung bakit tila hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Puno ng kapanglawan. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko ng mahina. Wala. Hindi siya tumingin. Tahimik akong naghanap ng kung ano sa bookshelf. Nahulaan ko na marahil nakilala niya ang mga nakakainis na babae. Hindi ito ang unang beses na ininis nila si Shen Qingming. Ayokong masagasaan ang kanyang kamalasan. Naglagay ako ng lollipop sa kanyang mesa. Tahimik akong gumagawa ng mga problema. Hindi maayos si Shen Qingming. Wala sa sarili. At hindi siya gaanong nakikipag-usap sa akin. Bagaman hindi naman talaga siya nakikipag-usap sa akin. Ngunit hindi ko masabi kung ano ang mali. Kinabukasan, sa labas ng dance office tuwing malaking pahinga. Maraming estudyante ang nakatingin sa bagong nakapost na elite list. Si Shen Qingming ay nagbibilang sa balkonahe. Nakadukwang siya sa rehas. Hawak ang English notebook sa isang kamay. Tamad na pinapanood ang sikat ng araw na tumatama sa kalahati ng kanyang mukha. Ang maliliit na buhok ay naglalabas ng banayad na halo. Makapal ang mukha kong lumapit. Humingi sa kanya na tingnan natin ang ranggo ng magkasama. Bahagya rin siyang naiinis. Walang dapat tingnan. Walang dapat tingnan para sa'yo. I haven't been on the list that many times. Samahan mo akong manood. Busy ako. Napakunot ang noo niya at binuklat ang isang pahina. Tara na't maglakad-lakad. Mas gaganda ang pakiramdam kapag nag-ehersisyo. Mabuti ang katawan. Hindi ko na kaya itong buhatin. Sa halip ay may dumating na hindi akma sa sitwasyon sa aking tabi. Sinundan ko ng tingin ang paglingon at nakita ko si Yuan Yuan. Hindi tulad ng dati. Hindi na siya masyadong matayog. Nakatitig sa kay Shen Qingming. May bahid ng pag-uusisa. Hindi ko alam kung bakit siya nandito. Nakakabanas talaga. Nawala ang aking ngiti. May kailangan. Wala akong pakialam. Inalis niya ang tingin. Ngumiti siya sa akin. Sinasabi ko lang na nakita kong ika-negatibo 38 ka sa klase. Para batiin ka. Tumawa ako ng may lamig. Salamat. Hindi ko na balak magpatuloy sa usapan.
Siguro dahil sa aking pagiging malamig kaya siya umalis. Nagdalawang isip siya. Pero hindi pa rin sumuko at nagtanong sa akin. Gusto mo bang kumain ng sabay sa gabi? Punta tayo doon sa dati nating pinupuntahan. Noong unang nagkagusto ako sa kanya. Gamit ang kakilala mula sa Class E, nakasama ko siyang hapunan. Noon, hindi niya ako gusto. Ngayon naman, inimbitahan niya akong kumain kasama siya. Dahil lang hindi na ako ang inaakala niyang tanga. Kaya siya nagiging mabuti sa akin. Mura talaga. Masyado akong abala. Gusto ko nang matapos agad ang usapan namin. Lumapit ako ng husto kay Shen Qingmeng. Sapat para mapagkamalan. Kinakabahang tiningnan ko si Shen Qingmeng. Buti na lang hindi niya ako pinahiya. Medyo nagpapasalamat ako. Nakita ni Yuan ang eksenang ito. Napatigil ang ekspresyon niya sa loob ng kalahating sandali. Napilitang tumawa ng nakakahiya. Nawala ng sigla ang kanyang mga mata. Paumanhin sa paggambala, Shen Qingmeng. Palaging parang hindi ka bilang sa usapan. Kalmadong pinapanood ang aking pagganap. Hanggang sa umalis si Yuan. Napakalalim ng kanyang hininga at marahan niyang sinabi. Maaari ka bang lumayo sa akin? Natanto ko. Agad akong umatras ng 2 hakbang. Paumanhin. Wala akong interes sa taong iyon. Isinara niya ang kanyang notebook. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay nakapaloob ang pagkayamot na hindi na makayanan. Maaari mo bang huwag nang lumapit sa akin sa hinaharap? Talagang nakakainis. Natigilan ako. Hindi ko pa siya nakita sa ganoong tingin. Nainip si Liangbo. Natakot ako. Nagmamadaling ipinaliwanag. Paumanhin. Ngayon ay hindi lang. Nangyari din ito bago ngayon. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Gusto ko lang mapag-isa ng tahimik. Lumayo ka sa akin, pwede ba? Humingi na ako sa'yo. Nakatingin lang ako sa kanya. Shen Qingmeng, anong nangyari sa'yo? Sapat na ang sinabi ko. Tila nagsawa na siya. Tumayo at naglakad ng 2 hakbang patungo sa silid-aralan. At lumingon muli at nagsabi. At ang iyong red bean bun ay talagang masama. Talaga bang masama ang aking red bean bun? Talagang nakakapanlumo. Matagal akong natigilan sa kinatatayuan ko. Blanko ang aking isipan. Simula na ng klase. Bumalik ako sa aking upuan. Nasa tabi ko lang siya. Pero parang milya-milya ang layo namin. Gusto ko siyang makausap. Pero palagi siyang abala. Halos wala akong makitang pagkakataon. Matapos ang mahabang panahon. Sa wakas ay sumuko na ako. Dati akala ko tinanggap na niya ako. Tila ilusyon lang iyon. Sa totoo lang, palagi siyang nagtitiis. Para akong nagtitiis sa red bean bun na hindi masarap. Gusto niya ng pag-iisa. Gusto niya ng mundo ng pag-iisa. At sinubukan kong mahawakan ang kanyang swerte. Pilit na pumasok sa mundo niya. Hindi inisip ang nararamdaman niya. Talagang masyadong makasarili at makasarili. Hindi ko na siya kinulit buong araw na yon. Kinabukasan, habang nag-aaral sa gabi. Hindi ako kumain. Nakaupo sa upuan ko, nagbubusisi sa math test papers. 1 araw at kalahati na kaming hindi nag-uusap ni Shen Qingmeng. Tanging sa patuloy na paggawa ng mga problema. Ako lang ang magiging mahinahon. Isang kaguluhan ang narinig mula sa pasilyo. Narinig ko ang ilang tao sa tabi ko na mahinang nag-uusap. Hoy, bilis tingnan mo kung hinahanap niya si Shen Qingmeng. Siyempre naman. Narinig ko na nagkausap na sila ni Shen Qingmeng. Tumingin ako. Kakatingala ko pa lang. Ang top student mula sa Zuyuki Middle School. At ang school crush din. Napakahusay na pati ako, narinig ko na ang pangalan niya. Pero hindi ko alam na nagkausap na sila ni Shen Qingmeng. Mahinang katok ang narinig mula sa likurang pinto. Estudyante, paumanhin sa istorbo. Lumingon ako, ang matangkad at gwapong lalaki ay nakangiti ng malumanay. Maaari bang malaman kung nasaan si Shen Qingmeng? Sa harap niya. Napakababa ko tingnan. Umiling ako. Kumain na siya. Inabot niya ang isang maliit na kahon. Nakalagay sa taas ang isang card. Nakasaad na happy birthday. Nag-atubili ako sandali. At inabot ko ito. Ngayon pala ang kanyang kaarawan. Talagang hindi pa ako nakapasok sa mundo niya. Tingnan mo, hindi ko alam kahit ang kaarawan niya. Paano pa maituturing na kaibigan? Ang mga kaibigan niya ay top students. Siya ang heartthrob. Hindi ko alam kung saan, parang may tumusok sa puso ko. Medyo masakit. Sa evening study session, bumalik si Shen Qingmeng. Kinuha ko ang gift box at ibinigay sa kanya. Binigay ito sa iyo ni Zhouyu. Nagulat siya sandali. Inabot niya ito. Ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig pa rin gaya ng dati. Salamat, walang anuman. Maligayang kaarawan. At pinipigilan kong humalakhak. Pasensya na talaga noon. Masyado akong mapagmataas. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Hindi na mangyayari ulit. Napatulala siya. Mahigpit na hawak ang ballpen. Hindi tumitingin. Hindi ako nagsalita. Umuulan na. Biglang bumukas ang likurang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Naku, ang sirang pintong ito. Dali-dali kong isinara ang pinto. Napatawa ng pilit. Nakita kong hindi nagsasalita si Shen Qingmeng. Tahimik din siyang kumuha ng workbook at nag-aral ng mabuti.
Pagkatunog ng kampana sa gabi, umalis na si Shen Qingming. Gumawa pa ako ng isang problema sa matematika sa silid-aralan. Bago ako umuwi dala ang aking bag. Iilan na lang ang tao sa paaralan. Ang malamig na hangin ay sumampalat sa mukha. Parang sinasaksak. Malungkot kong naisip. Nawala ang presensya ni Shen Qingming. Hihinto na naman ba ako sa pag-unlad mula ngayon? Nakakaapak ba sa kanya? Ngayong ganito ang sigalot namin. Nakakahiya ng tapakan siya. Hindi magalang iyon. Habang iniisip ko ito, bigla akong bumangga sa isang pader ng tao. Tumingala ako. Nabulag ng kanyang dilaw na buhok. Sino ba yan ang walang makita? Nangunot ang noo ng dilaw na buhok. Nang makita ako ay napanganga siya. Ang malakas na gahan ni Shen Qingming ba yan? Na-recognize ko siya. Ang taong ito ay isang rambolero mula sa katabing klase. Na palaging nagdudulot ng gulo. Dahil mayroon siyang koneksyon sa pamilya. Nakakapagpatuloy siya sa espesyal na klase. Ayoko siyang kausapin. Gusto kong umalis. Ngunit pinigilan niya ang aking daan. Masama ang kanyang ngiti. Talaga ngang nagtitipon ang mga bingi at mga pipi. Katulad ng taong iyon. Mukhang malas. Hindi ko na kaya. Sino ang tinutukoy mo? Ngumisi ang lalaking dilaw ang buhok at nagtaas ng kilay. Bakit hindi pwedeng sabihin? Bakit mo pinoprotektahan ang sinasabing malas? Muli siyang nasaktan sa puso. Kinuyom ko ang aking kamao. Dahil sa hindi ko alam na tapang, tinitigan ko siya. Ano naman? Masaya ka ba? Nakapagsala ka ng dilaw na buhok, yabang mo parang 2.58 milyon. Ang batang babaeng ito ay hindi man lang katumbas ng isang daliri sa paa ni Shen Qingming. Ngumiti ang lalaking dilaw ang buhok. Ulitin mo. Mas mababa ka pa sa isang daliri niya sa paa. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit ang lalaking dilaw ang buhok. Hinawakan niya ang kwelyo ko. Narinig ang mga yabag sa likuran. May isang figura na tumakbo. Dumating na si Ate Yao at ang lahat. Bakit ka nandito? Nandito na ba ako? Sa maling oras. Tinitigan ko ang lalaking dilaw ang buhok. Sa totoo lang, takot din ako. Pero ayokong ipakita ang kahinaan. Kung siya ay mabangis, ako rin ay mabangis. Kumilos ang lalaking dilaw ang buhok. Naggirit ako at matinding hinagis sa lupa. Swerte mo. Pagkaalis ng lalaking dilaw ang buhok. Doon lang medyo nanghina ang aking mga binti. Pagkatapos umupo sa sulok. Malamang kakaunti na lang ang tao sa kalsada. Dahil sa nakilala ko ang lalaking dilaw ang buhok. Naligtaan ko rin ang huling boss. Habang yakap ang aking bag, pinahid ko ang aking mga luha. Narinig ang tunog ng takong sa harap ko. Nakakaawa ka. Bumili ka ng tinapay. Maliit na lalaki. Tumingala ako. Ang babae ay nakapasok na sa isang mamahaling sasakyan habang naglalakad na parang pusa. At mabilis na umalis. 10 mga banknote ang nahulog sa aking braso. Pinulot ko ang bawat isa. Natigilan ako. Hindi ganyan karaming pera. Bumili ng tinapay. Hindi ako katulad niyo na mayayaman. Bigla akong tumayo. Pinanood ko ang mamahaling kotse na nawala sa dulo ng kalsada. Biglang may naramdaman akong hindi tama. Bakit naman napapansin ko na naman ang ganitong kakaibang swerte? Hindi ko naman hinawakan si Shen Qingming ngayon. Halos wala nga kaming eye contact. Baka naman yung may dilaw na buhok. Natatakot ako. Pero kailangan ko ulit itong patunayan. Kung ang pagdikit sa may dilaw na buhok ay magbibigay ng swerte, hindi ko na kailangang guluhin si Shen Qingming. Kahit baka mapalo ako. Basta makakuha ako ng mataas na marka. Mapalo na ako. Kinabukasan binantayan ko ang schedule ng may dilaw na buhok. Pagkatapos ng kanilang evening study at pag-alis sa school, hinarang ko siya. Hoy, may dilaw na buhok. Napatigil ang may dilaw na buhok. Nagulat akong tiningnan ako. Tila hindi maintindihan kung bakit nagbago ako. Nandito ako ngayon para sabihin sa'yo. Hindi ka kasing halaga ng isang daliri sa paa ni Shen Qingming. Alam kong masasaktan siya sa sinabi ko. Tama nga, hinawakan niya ang kwelyo ko. Galit ang mukha niya. Baliw ka ba? Sige, suntukin mo ako. Akala mo ba hindi ako maglalakas loob na manakit ang may dilaw na buhok ay nagpigil ulit. Nagmakaugat ang ugat sa noo. Ngunit sa huli ay numisi siya at itinapon ako palayo. Nahulog ako sa lupa. Nahulog ang telepono sa lupa. May basag na sulok. Baliw ka. Sino ang makikipag-away sa'yo? Nanginginig na parang sisiw. Pakakawalan kita ngayon. Lumayo ka. Kung hindi, sa tuwing makikita kita, sasaktan kita. Inis na isinabit ng lalaking may dilaw na buhok ang bag. Isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanya. Isa sa kanila ang lumapit ng may pasipsip at nagtanong sa kanya. Ate Yao, ano ang nangyari? Walang problema, umalis na tayo. Nakaramdam ako ng ginhawa. Umupo sa ilalim ng post ng kuryente. Nabigla. Hindi kaya. Basag na pala ang telepono. Napakasama ng swerte ko. Alam ko na ang pagdikit sa lalaking may dilaw na buhok. Paano magkakaroon ng magandang swerte? Mas marami pa kaysa kay Shakespeare. Tumingala ako at sabik na pinapanood ang nag-aaway na lalaki at babae sa harap ko. Tumawa ng malamig. Ang pag-ibig na walang materyal ay parang isang plato ng buhangin.
Umalis ang lalaki na may pulang mga mata at nalilito, hindi pa nakakalayo ng 2 hakbang. Nagalit na humarap, tinanggal ang bota. Tinanggal ang relo. Tinanggal ang kwintas. Lahat ay itinapon sa aking paanan. Ibalik sa'yo. Natahimik ang babae ng ilang sandali. Mapait na umiti at umiyak. Lumingon at sumakay sa marangyang sasakyan at mabilis na umalis. Pulot-pulot ko ang kumikinang na relo at kwintas sa lupa. Napakabigat. Hindi ito ginto, di ba? Dilaw na buhok, ikaw ay may kakayahang umakit ng ginto. Kinabukasan, ang katabing upuan ay nanatiling bakante. Hindi dumating si Shen Qingming sa klase. Hindi ko alam kung bakit hindi siya dumating. Hindi ko rin alam kung sino ang tatanungin. Ang aking puso ay tulad ng upuan na yon. Bakang isang araw. Malungkot ako. Hindi ko ba dapat hanapin si dilaw na buhok para makabawi? Bago ang huling klase. Binuksan ko ang pinto ng class 4. Naging maingay ang silid-aralan kanina. Nang pumasok ang isang estranghero na nakasimangot sa pintuan, lahat sila napatingin. Hanggang sa itinuro ko ang dilaw na buhok sa likurang hilera, sabi ko, ikaw, dilaw na buhok, hintayin mo ako pagkatapos ng klase. Dilaw na buhok, huwag kang umalis pagkatapos ng klase. Hintayin mo ako sa likod ng eskinita, dilaw na buhok. Kanina ay umiinom ng milk tea. Nang marinig ang sigaw ko, natigilan. Pumuputok ang baso. Sandaling natahimik ang class 4. Biglang nagulo. Sino ba yan? Sino ang lakas ng loob na hamunin si Luyaw? Nagbubulungan ang mga nasa silid-aralan. Tinitingnan nila ako na parang kakaiba. Tiningnan ko sila. Bumalik ako sa silid-aralan na kalmado. Tapos na ang isang klase. Ang hamon ko kay Huang Mao ay kumalat na. Pagkatapos ng klase, marami sa klase 4 ang naghihintay na manood ng kaguluhan. Dahan-dahan akong pumasok sa eskinita dala ang aking bag. Si Huang Mao ay nakaluhod sa ganitong paraan. Hindi siya makakapunta, imposible. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw siya sa bungad ng eskinita. May kasama siyang grupo ng mga tauhan sa likod niya. Ibinigay niya ang bag sa kanyang tauhan. Huwag kayong lalapit dito. Pagkatapos ay madilim siyang umalis. Lumapit ka at magsalita. Ano ang gusto mong gawin? Sinasabi ko lang sa'yo. Mas mabuti pa kaysa sa akin. Nahulaan ko na ito noon pa man. Hinawakan niya ang kwelyo ko. Sinigawan ko siya. Kailangan ko ito. Naggigirian ko ang mga ngipin ko. Maliban kung humingi ka ng paumanhin kay Shen Qingming. Kung hindi, araw-araw kitang sigawan. Ayos ka lang ba? Sa tingin mo hihingi ako ng paumanhin sa kanya? Naniniwala ka ba? Babaguhin kita. Sige, bugbugin mo ako. Akala mo ba hindi ko kaya? Malakas akong itinulak niya sa dingding. Isang fidong inatunog. Dahan-dahan akong umungol. Medyo nahihirapan akong huminga. Nagulat si Huang Mao. Itinapon niya ako. Bumagsak siyang napasabunot sa buhok at lumabas. Pagkatapos akong bugbugin ni Huang Mao, talagang dumating ang aking swerte sa pera. Hanggat mahigpit kong hawakan ang gintong ito, madali ang buhay. Sa ikatlong araw, ginamit ko muli ang parehong paraan para hamunin si Huang Mao. Ayaw na niyang pumunta sa pagkakataong ito. Walang problema. Hahanapin ko siya. Pagkatapos ng klase, nag-iisa siya. Hinarang ko ang kanyang daan. Hoy, Huang Mao. Bumalik ka na naman ba? Tama. Hindi ka man lang kasing halaga ng kuko ni Shen Qingming. Sige, suntukin mo ako. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Lumingon ang dilaw na buhok para umalis. Hinawakan ko ang kwelyo ng dilaw na buhok. Sige, suntukin mo ako. Nasiraan na ng loob ang dilaw na buhok. Nalagay sa kaguluhan ang dilaw na buhok. Galit na tinulak ako palayo. Natumba ako sa sahig. Matigas na tingin. Humingi ng paumanhin kay Shen Qingming. Nagalit si Huang Mao at paulit-ulit na hinampas ang basurahan. Hindi dumating sa klase si Shen Qingming sa loob ng ilang araw. Hindi ako masaya araw-araw. Kaya araw-araw akong nakikipaglaban. Huang Mao. Habang paulit-ulit, unti-unting kumalat sa paaralan. Sabi nila, lihim akong umiibig kay Huang Mao. Naging kilala akong desperado sa buong paaralan. Nagpapakasanto sa isang ito, tapos sa isa pa. Pero hindi ko inaalala. Basta makakakuha ako ng swerte. Hindi ko inaalala kung ano ang sinasabi ng iba. Binugbog ako ni Huang Mao. Sa mga araw na ito, halos makabili na ako ng pambayad sa paunang bayad ng isang bahay. Sa ikapitong araw, malapit na ang bagong taon. Lalong lumalamig ang panahon. Malalamig na hinina. Naguhit ako ng buhok kaninang umaga. Hindi nagpatuyo pagkatapos. Pumasok ako sa paaralan na basa ang buhok. Nang makarating sa silid-aralan, kalahati pa lang ang tuyo ng buhok ko. Napagtanto kong bumalik na si Shen Qingming. Nagbabasa siya ng libro. Ilang araw na rin ang lumipas. Parang mas gumanda pa siya kaysa dati. Narinig ang ingay sa unahan. Tuminala siya at tumingin. Nagulat siya nang makita ako. Tahimik sa paligid. Parang naririnig ko ang tibok ng aking puso. Nagdalawang isip ako. Umiti ako sa kanya. Dumating ka na. Tumango siya. Bilang tugon. Marami akong gustong sabihin. Pero baka magalit lang siya. Kaya nilunok ko lahat. Tahimik na bumalik sa upuan.
Nakakailang ang tensyon. Sumulyap sa akin si Shen Qingmeng. Bakit biglang nagtanong kung nagbago na ang hairstyle ko? Nagmamalasakit ba siya sa akin? 2 beses kumabog ang puso ko. Mabilis din itong kumalma. Tatanungin niya ito. Siguro dahil lang hindi ako nakasalamin. Mukha akong kakaiba, di ba? Bahagyang umiti ako habang nakanguso. Biglang gusto kong magpalit ng estilo. Maganda. Ibinaling niya ang tingin, mahina ang kanyang paghinga. Tinatanong ko siya. Ikaw, bakit matagal kang hindi pumasok sa klase? Naospital ako ng ilang araw dahil sa acute appendicitis. Napatigil ang aking kamay, nagulat akong tumingin sa kanya. Siya naman ay tila walang pakialam. Tahimik na nakatingin sa libro. Tumango ako. Naglabas ng libro. Medyo may kawalan sa aking dibdib. Talagang hindi ko pa siya napapasok sa mundo. Wala akong contact number niya. Hindi ko rin alam ang kanyang nakaraan. Kahit pakarawan niya. Hindi ko karapatang malaman kung nagkakasakit siya. Na pala. Narinig kong madalas kang nagpupunta kay Luyaw ng class 4 nitong mga nakaraang araw. Tumingin si Shen Qingmeng sa akin, paulit-ulit na pinipitik ang takip ng ballpen. Ang pangalan ng lalaking may dilaw na buhok. Nagsalita mula sa kanyang bibig. Nakakagulat. Hindi ko akalain na narinig na niya ang mga chismis noong siya ay dumating pa lang. Medyo nakakailang sa aking kalooban. Totoo iyon. May kailangan lang akong gawin sa kanya. Lumayo ka sa kanya. Ibinaba ni Shen Qingmeng ang kanyang tingin. Binuklat ang libro. Nabalutan ng anino ang kanyang paningin. Hindi makita ang kanyang emosyon. Malapit na ang college entrance exam. Huwag mong sayangin ang iyong kinabukasan dahil sa isang basagulero. Ano naman ito? Hindi ba't nakakainis na pinipilit mong hulihin ang naliligaw na kabataan? Bakit mo naman sinasabi ito? Hindi ko alam kung ano talaga ang nasa isip niya. Ayaw magtanong. Nanahimik na lang ako. Salamat, alam ko na. Mayroon akong tamang pag-ugali. Buong araw kaming awkward ni Shen Qingmeng. Masama ang pakiramdam ko. Malapit nang matapos ang klase. Naghintay ulit ako kay Luyaw. Sa pagkakataong ito, tumakbo siya ng mas maaga. Hindi siya nabugbog. Hindi ako komportable sa aking pakiramdam. Habang papunta sa labas ng paaralan, may isang estudyante mula sa class 4 na mabait na nagturo sa akin. Hay! Nag-isip sina Jiang Jie at Yao Ji sa likuran. Tungkol sa pagtawag sa akin ni Jiang Jie nang walang dahilan. Ayoko na lang patulan. Tumakbo ako para habulin si Luyaw. Madilim ang ilaw sa likod na eskinita. Nakaharap si Luyaw sa likod ng pasukan ng eskinita. At may kausap sa telepono. Narinig ang boses ng isang lalaking nasa hustong gulang sa speaker. Tila ang kanyang ama. Bakit ka tumatawag? Busy ka ba? Lautang, ayusin mo ang paglipat ko ng paaralan. Bakit bigla? Bakit kailangan mong lumipat ng paaralan? Natahimik si Luyaw saglit. May nanakit sa akin. Mahabang katahimikan mula sa kabilang linya. Sino ang sinaktan mo? Gumuho si Luyaw. Ako ang sinaktan nila. Hindi ko maipaliwanag sa'yo. Bilisan mo na lang. Iritadong ibinaba niya ang telepono. Paglingon niya ay parang nakakita ng multo. Tumakbo ako papunta. Hinawakan ko ang kwelyo niya. Ano ang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Lolo, pakawalan mo na ako. Sumpa, hindi ko kaya, huwag mo na akong pilitin. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka makakaalis kahit saan. Saan ka man pumunta, susundan kita doon. Nagpigil si Luyaw ng paulit-ulit. Hindi na makapigil. Mariin niya akong itinulak palayo. Napaatras ako ng ilang hakbang. Nawalan ako ng tatagakan. Sa likuran ko ay hagdan. Ang hagdan ay puno ng sirang mesa at upuan. Nahulog ako. Nagkaroon ng malakas na ingay. Nasaktan ang buong katawan ko. Sobrang sakit at naiiyak ako. Nagulat si Luyaw. Nang akmang lalapit na siya, bigla siyang itinulak ng malakas ng isang tao. Nagtatakang tumingala ako. Nagmamadaling dumating si Shen Qingmeng. Tumigil siya sa harap ko. Nakatalikod siya sa ilaw sa kalsada. Hindi makita ang kanyang ekspresyon. Tanging ang mahinang usok mula sa kanyang paghinga. Na nawawala sa hangin. Okay ka lang ba? Mukhang wala naman akong problema. Pilit akong bumabangon. Ngunit dahil sa sakit ng paa, nabigo ako. Susubukan ko ulit. Hinawakan ni Shen Qingmeng ang braso ko. Hinila niya ako patayo. Ang isang kamay naman ay nasa balikat ko. Para hindi na ako muling mahulog. Halos yakap na ang posisyon. Nag-ingay ang tenga ko. Medyo namumula ang pisngi ko. Tumingin si Shen Qingmeng kay Luyaw. Mabigat ang kanyang paghinga. Huwag mo naman akong sobrahan. Ako ba ang sobrahan? Tiningnan niya si Shen Qingmeng. Tapos ako. Galit na kinagat niya ang kanyang labi. Sinipan niya ang pader. Kumalma ng ilang segundo. Sumulyap siya sa aming dalawa. Umalis siya na parang dinudurog. Naghihintay na pala ang mga tauhan niya. Lumapit sila at tinanong siya. Yauj, kailangan mo bang saktan namin siya? Umalis na kayo. Pinagmasdan ko ang pasukan ng eskinita hanggang sa wala ng tao. Matigas ang tono ni Shen Qingmeng. Tara na. Dadadlin kita sa ospital. Hindi na kailangan, hindi naman malala. Bukas na lang siguro.
Tinitigan niya ako. Tila may libu-libong salita sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa huli ay hindi niya napigilan. Bakit mo hinahabol ang isang basabulero? Natigilan ako. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ba niya ako naiinis? Sino ang hinahabol ko? Ano ang kinalaman nito sa kanya? Sa puntong ito, natuklasan ko lang, na palagi pala akong nag-aalala, na sinabi niyang nakakainis ako. Nakatingin ako pababa habang nagtatampo at sinabi, gusto kong magkajowa. Hindi ka kasali dyan. Bumalik siya pagkatapos ng 7 taon. Gusto na agad magkajowa. Kahit mabugbog ako hanggang sa mamutla ang mukha ayos lang. Napakadaya naman yan. Hindi ah. Hindi naman ako araw-araw nabubugbog ng ganito. Hindi niya sinasadya kanina yon. Hindi naman talaga siya masamang tao. Huwag mong husgahan ang tao base sa panlabas. Tama na. Hinawakan niya ang balikat ko. Dinidiin ako sa pader. Bahagyang namumula ang mga mata. Giant Haisheng, bakit ka naging ganito? Hindi ko pa siya nakikita sa ganoong kalagayan. Natigilan ako. Nakatingin siya sa akin at naggalit ang mga ngipin. Huwag ka nang magpadalos-dalos pa. Hindi mo gustong magkarelasyon. Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik sa eskinita na halos marinig ang paglaglag ng karayom. Tila naririnig ko ang tunog ng 2 puso na nagtatagpo. Masyado siyang lumapit. Malapit na para bang maghahalikan na. At ang tingin niya ay unti-unting nahulog sa aking mga labi. Nakatitig lang ako sa kanya. Puso ko'y kumakabog ng malakas. Narinig ang boses ng security guard sa labas. Sino iyon? Napatigil silang dalawa. Nagmadaling naghiwalay. Nag-iwas ng tingin si Shen Qingmeng. Paumanhin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin kanina. Ayos lang. Ayos lang. Hindi ko talaga narinig ang sinabi mo. Uwi na ako. Mabilis kong sinabi. Nakalabas ako na hirap maglakad. Tahimik akong pinanood ni Shen Qingmeng habang papalayo ako. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumabas ng eskinita. Pag-uwi, hindi ako mapakali. Hindi talaga ako makatulog. Lagi kong naiisip ang kanyang mga mata noong mga oras na yon. Muntik na kaming maghalikan noon. Siguro dahil sa dilim lang iyon. At bigla ang pag-iisip na naging dahilan ng pagsisisi pagkatapos magising. Paano niya ako magugustuhan? Paano ako magugustuhan ng kahit sino? Malalim akong huminga upang pigilan ang pakiramdam na gusto kong umiyak. Nagpumilit akong matulog sa ilalim ng kumot. Nagpapabalik-balik buong gabi. Sa wakas ay nakatulog din ako. Pagbalik sa paaralan kinabukasan. Huli na dumating si Shen Qingmeng. Pumasok siya sa silid-aralan at tahimik na umupo. Nagdulot ito ng malamig na hangin. Walang bumati kaninuman. Pagkatapos ng lahat, nangyari ang nakakahiya kagabi. Maaaring may dahilan kung bakit niya ako iniiwasan. Sinusubukan kong huwag mag-isip ng kung ano-ano. Nakapokus ang isipan ko sa pag-aaral. Malapit na ang kolehiyo. Walang mas mahalaga pa kaysa dito. Hindi ako lumabas para kumain noong hapunan. Kinagat ko ang tinapay na dala ko. Patuloy akong nagbabasa ng mga tanong sa aking upuan. Ngayong gabi, sinasagutan ko ang Jiangsu Math Test. Ang huling malaking tanong ay napakahirap. Ang mismong tanong ay may daan-daang salita. Matagal ko itong tiningnan ngunit wala akong ideya. Ang likurang pinto ay laging nakabukas. May lumalabas. Nang lumabas ang huling 2 babae, nagkwentuhan sila habang naglalakad. May nakakita kay Zhou Yu sa labas kanina. Hinahanap niya si Shen Qingmeng, di ba? Siguradong siya na. Sino pa ba? Natigilan ako. Hawak ang ballpen. Pakiramdam ko ay medyo nakakatawa ako. Siyempre, imposible para sa akin at kay Shen Qingmeng. Nandyan si Zhou Yu. Bakit niya ako magugustuhan? Walang tao sa silid-aralan. Ako na lang ang natira. Nakatingin ako sa test paper, malungkot at naguguluhan. Pagkalipas ng ilang sandali, humugot ako ng malalim na hininga. Inayos ko ang aking sarili. Nagpatuloy ako sa pagsagot. Hindi ko malutas kahit kalahating araw na. Nagiging balisa ang aking isipan. Kung mas nagiging magulo ka, mas mahihirapan kang lutasin ito. Sa wakas ay nagkaroon ako ng ideya. Pinag-isipan ko ng matagal pero mali pala. Napakamot ako sa buhok ko. Hindi ko maintindihan kung saan nagkamali. Biglang may narinig akong malamig at matalas na boses sa likuran ko. Hindi ganyan ang solusyon niyan. Nagulat ako. Paglingon ko, katabi ko na pala si Shen Qingmeng. Sumubsob siya at kinuha ang ballpen sa kamay ko. Tingnan mo itong mensahe na ito. Hindi mo pa nagagamit. Halos natakpan niya ang buong pagkatao ko. Hawak ang ballpen, mabilis niyang isinulat ang sagot sa papel ko. Habang lalong lumilinaw ang mga sagot na isinusulat niya. Hindi ako makakilos kahit gaano pa kaliit. Gaano na siya katagal dito? Pinapanood niya ba ako buong oras? Naiintindihan mo ba? Nabalik ako sa katinuan at tumango. Mabuti naman kung gayon. Ang pangalawang tanong ay hindi na magiging mahirap para sa'yo. Tumayo siya pero hindi siya umalis. Inikot niya ang ballpen sa kamay niya. Nakatingin siya sa akin, nag-atubili saglit. Malalim na huminga at nagsabi, Giant Haisheng, humingi ako ng paumanhin sa aking pagsuway kagabi. Medyo nagulat ako.
Madali akong tumayo. Nagkunwaring kalmado akong kumaway. Ayos lang. Hindi ba't sinabi ko na? Hindi ko narinig ng malinaw. Hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi po. Ang ibig kong sabihin ay humihingi ako ng paumanhin sa aking pagtatapat. At pagtalikod sa huling sandali. Parang kulob na sumabog sa aking isipan. Pakiramdam ko ay hindi ko na naintindihan ang Chinese. Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ang ibig niyang sabihin? Sa tingin ko sigurado kang nababagabag kagabi. Kaya gusto kong sabihin muli. Hindi ka gusto ni Jiang Hansheng. Gusto mo bang makasama ako? Natahimik ako ng matagal. Isang malungkot na damdaming hindi ko maipaliwanag ang bumalot sa akin. Lumuluha ang aking mga mata ng walang kontrol. Nagmamadali kong pinunasan ang aking mukha. Pilit akong ngumiti. Ano ang pinagsasabi mo? April Fools ba ito? Kakagaling lang ni Luyaw sa akin. Bigla niyang sinabi. Sinabi niya sa akin. Hindi mo siya hinahabol. Sinabi rin niya sa akin. Hinahanap mo siya araw-araw para humingi ng tawad sa akin. Nabura ang aking isipan. Ano na naman ang problema ng lalaking ito na may dilaw na buhok? Bakit niya sinasabi ang mga ito kay Shen Qingming? Bakit mas nalulungkot ako? Naiiyak kong sabi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. May sarili rin akong dahilan sa pakikipag-usap sa kanya. Dahil ba dito ka nagtapat? Ano ito na pagbabayad ng utang na loob? Shen Qingming, naiinis ka ba sa akin? Sinabi mong nakakainis ako. Sabihin mo sa akin na lumayo ako sa'yo. Ano ang ibig sabihin niyan? Nakatingin lang siya sa akin. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Palinong-palo ang kanyang tinig. Paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin para sa mga sinabi ko. Ngunit hindi ko kailanman kinamuhian ka. Ang pagsabi ng ganoon noong araw na yon. Dahil akala ko gusto mo pa rin si Yuan Yuan. Akala ko nilalapitan mo ako. Para lang gamitin ako para magalit siya. Para magbago ang kanyang isip. Talagang paumanhin. Natigilan ako. Parang may nagwawalang alon sa aking puso. Dumadampi sa akin. Ako. Dahil pala kay Yuan Yuan ganito na pala. Naaalala ko na sa wakas. Nagiging malamig bigla siya sa akin. Tila may kinalaman niya ito kay Yuan Yuan. Noong gabing iyon ay pumunta si Chen Yu para makipaglaro sa akin. Napanaginipan ko ang kanyang anino sa salamin. Ngunit paglingon ko ay walang tao sa likuran. Inakala kong maling akala lang ito. Talaga palang siya nga. Narinig niya ang lahat. At palagi siyang nag-aalala. Tiningnan ko siya. Naluluha at nauutal. Si Zuyu na yon. Siya ang aking kapatid sa ina ngunit iba ang ama. Hindi ko masyadong kilala yan. Hinahanap niya ako dahil gusto lang niyang umuwi ako para makita ang nanay ko. Sabi mo hindi masarap ang red bean bun ko. Paumanhin. Iyon lang ang tanging totoong sinabi ko. Lalo akong lumakas ang iyak. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Tinatanong ko siya. Yung sinabi mong magkasama tayo kanina, valid pa rin ba? Siyempre. Sabi niya pero tumawa siya sa sarili. Pero baka narinig mo na lumapit ka sa akin. Magdudulot ng kamalasan. Hindi totoo. Niyakap ko siya. Hindi mo alam kung gaano karaming swerte ang naidulot mo sa akin. Napatulala siya. Mahigpit niyang ibinalik ang yakap sa akin. Sa gabi ko lang nalaman kung ano ang nangyari kaninang hapon. Natagpuan ni Luyaw si Shen Qingming habang dumadalaw kay Zuyu. At nagkataon lang na nakita ni Luyaw. Inakala niyang nagliligawan ni Shen Qingming si Zuyu. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Sinunggaban niya si Shen Qingming. Binastos lang kita ng isang beses. Araw-araw akong pinapahiya ni Jiang Hansheng. Sabi niya, hindi ako kasing halaga ng dumi sa paa mo. Kung hindi ako humingi ng paumanhin sa'yo, hindi ka titigil. Ikaw naman, nakipag-date ka na sa iba. Karapat-dapat ka ba kay Jiang Hansheng? Ito ang eksaktong sinabi ni Luyaw. Hindi ko talaga maisip kung ano ang ekspresyon niya nang sabihin niya yon. Hindi ko rin alam kung bakit niya ako pinagtanggol. Baka nagka-developan na sila. Kaya naman, pagkarinig ni Shen Qingming sa mga sinabi niya, nagpasya siyang bumalik sa silid-aralan para hanapin ako. Maaari pa kaming magkasama ni Shen Qingming. Dahil sa kanya, bumalik ako sa class 4 para sa evening study session. Nakita ako ni Luyaw at natural na nagtago. Nilagay ko ang isang bubble tea sa kanyang mesa. Salamat, Luyaw. Tumingin siya sa milk tea. Malamang naintindihan niya ang nangyari. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Nakapatong ang isang kamay sa kanyang desk. Nakaupo ng pabaya habang humihigop ng milk tea. Hindi mo na ako tatawaging dilaw na buhok. Kung gusto mo, sa susunod, tatawagin pa rin kita ng ganyan, umalis ka na. Sa totoo lang, mabait naman talaga siya. Mabait kang tao. Hindi ako mabait na tao. Tumingin si Luyaw sa gilid habang umiinom ng milk tea. Ayaw na akong makita. Umiti ako at tumalikod. Pagkatapos ng klase, sinamahan ko si Shen Qingming pauwi. Naghihintay kami ng bus nang magkatabi sa bus stop. Sigurado ka bang hindi na kita kailangang samahan hanggang bahay? Hindi na talaga. Hihintayin ako ng nanay ko sa bus stop. Kapag nakita niya kami, lagot na. Sumandal ako sa post ng karatula at napabuntong hininga.
Kakagaling lang ng ulan. May mga naipong tubig sa gilid ng kalsada. Mabilis na dumaan ang isang sasakyan. Hinila ko si Shen Qingmeng. Umaapaw ang tubig. Mabuti na lang hindi kami nabasa. Mag-ingat ka, sabi ni Hao Jingjin. Halos maghalikan na kami. Namula ako, nagkakapalpitate, hindi ako makakilos. Bumaba ang tingin niya sa aking mga labi. Malambot at malabo. Dahan-dahan, lumalaki ang kanyang mukha. Palapit ng palapit ang kanyang mga labi sa akin. Umugong ang tunog ng preno ng bus. Dumating ang bus. Naging malinaw ako. Mabilis akong umatras. Sige na, bilisan mong sumakay. Ngunit hinawakan niya ang aking braso. Napaikot ang buong katawan ko. Mabilis siyang humalik at binitawan. Masyado akong mabilis. Hindi ko pa nararamdaman. Magkita tayo bukas, kumaway siya. Magkita tayo bukas, tumingin ako sa kanya habang papalayo. Nakikita ang bus na papalayo. Hanggang sa mawala na sa paningin. Naging kami na ni Shen Qingmeng ng palihim. Magkasama kaming nag-aaral. Magkasama kaming nagsisikap. Matapos maging kami, nalaman ko na siya pala ay taong mahilig tumawa. Kapag kinakausap ko siya, palagi niya akong tinatanaw habang nakangiti. Sa ika-5 buwan ng pagsusulit, nakakuha ako ng 620 puntos. Nasa ika-19 na pwesto sa buong baitang. Nang i-post ang listahan ng mga ranggo sa opisina ng tagapamahala ng mga aralin, hinila ko si Shen Qingmeng para samahan akong tumingin. Habang ang guro na si Mei ay palihim na kumuha ng cellphone para mag-picture. Unang beses na nakuha ko ang ganoong kataas na ranggo. Kailangan kong bunitain ito. Si Shen Qingmeng ay medyo napipilitan. Nailing na lang siya. Nakatingin siya sa akin habang nagpipicture ng nakangiti. Pabalik sa silid-aralan. Hindi ako tumigil sa pagkukwento sa kanya tungkol sa panaginip ko kagabi. Nakikinig siya ng matyaga. Minsan ay nang-aasar. Pagdating sa ika-2 palapag, isang lalaking hindi ko kilala ang tumakbo papalapit. Kamusta, kamag-aral na Shen? Yumuko siya. Mukhang kinakabahan siya. Ibibigay ko sa iyo ang sulat na ito. Hindi balak tanggapin ni Shen Qingmeng. Pasensya na. Diretsong inilagay ng lalaki ang sulat sa dibdib niya. At tumakbo papalayo. Hindi naman bago na may manligaw kay Shen Qingmeng. Pero sa panahong ito, may nagbibigay pa rin ng sulat na papel para sa pag-ibig. Makirot kong inagaw ito. Tingnan natin kung ano ang nakasulat. Si Shen Qingmeng ay medyo napipilitan. Huwag mo nang tingnan. Itapon mo na lang. Gusto kong matuto rin ako. Napabuntong hininga si Shen Qingmeng. Inabot niya ang kamay para agawin ito. Hindi ko ibibigay. Habang umaakyat sa hagdan. Nagbibiruan silang binuksan ang sobre. Mahirap intindihin ang sulat ni Estudyante Shen. Talagang matalino. Huwag mo nang basahin. Itapon mo na. Sige na, gusto ko itong basahin. Estudyante Shen. Baka hindi mo alam kung sino ako. Pero hindi iyon mahalaga. Sobrang gusto talaga kita. Kahit na hindi ka gusto ng iba. Kahit alam ng lahat na kapag lumapit sila sayo. Pinahinto ko ang aking mga paa. Bumababa ang boses. Kahit na pinilit mo si Muyu na sumayaw. Ang mga salita sa papel. Parang mga lumilipad na martilyo na malakas na tumatama sa aking puso. Si Shen Qingmeng ay nagkaisa. Parang biglang nahulog sa bangin. Pakawalan mo siya. Agawin ang sulat. Pinunit sa mga piraso. Nagmamadaling itinapon sa basurahan. Hindi ko siya kailanman nakitang ganito. Hindi ko kailanman nakitang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sino si Muyu? Bakit sinulat ng lalaking iyon ang ganitong bagay? Nanatili ako ng 1 segundo. Mabilis akong lumingon at tumakbo pababa. Gayunpaman, kahit saan ko hanapin. Hindi ko na mahanap ang lalaking iyon. Nagbago si Shen Qingmeng. Parang nahulog muli siya sa walang hanggang kadiliman. Bumalik sa silid-aralan. Simula niyang sagutan ang mga problema ng walang tigil. Tahimik at walang kibo. Parang ito lang ang paraan para magkaroon ng kaunting kapayapaan. Hindi ko siya pinilit tanungin. Sa tingin ko kailangan niyang kumalma muna. Pag-uwi ko sa bahay sa gabi, ginamit ko ang computer ni Papa para hanapin ang pangalang Moyo pero walang resulta. Nag-isip ako sandali. Nagpa siya akong tingnan ang forum ng High School 1. Pakiramdam ko ay maaaring doon ko mahanap ang sagot. Sa di sinasadyang paglipat-lipat ng napakaraming mga post. Sa comment section ng isang post ng pagtatapat, nakahanap ako ng impormasyon tungkol kay Moyo. Dahan-dahan kong binabasa. Pakiramdam ko ay lalo akong nasasakal. Ang post na yon ay puno ng masasamang panlalait kay Shen Qingmeng. Kailangan kong baliwalain ang mga panlalait na yon upang maghanap ng kaunting kapaki-pakinabang na clue. Nalaman kong si Muyu ay class president sa honors class ng First High School. Noong Oktubre noong nakaraang taon, bigla siyang tumalon mula sa gusali. Dahil sa pagbagsak niya sa bubong sa unang palapag, nakaligtas siya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Si Rong-er ay nakahiga sa ospital. Sinabi ng mga tao sa comment section. Ilang oras bago tumalon si Muyu, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nahanda siyang magtapat kay Shen Qingmeng. At pagkaalis lang ni Shen Qingmeng, ay tumalon siya.
Si Shen Qingming ang nagpilit sa kanya na tumalon. Sige na, baka siya rin mismo ang nagtulak sa kanya. Isang account na nagngangalang Umaye. Nagpost ng maraming komento. Hindi nyo alam kung sino man ang lumapit kay Shen Qingming ay nagiging malas. Alam ito ng mga tao sa kanilang klase. Mukha siyang disenteng tao sa panlabas. Ngunit napakasama niya sa likod. Madalas niyang minamaliit ang mga lalaki. Ang mga lalaking humabol sa kanya. Walang isa sa kanila ang hindi niya pinagsalitaan. Tinitignan ko ang bawat isang hindi kilalang mensahe. Sa anumang paraan ay hindi ko maikakabit ang imaheng iyon kay Shen Qingming. Sa kalagitnaan ng gabi, pinatay ko ang computer. Naisip kong dapat kong personal na tanungin si Shen Qingming. Kinabukasan ng madaling araw. Nagpunta ako sa labas ng komunidad kung saan nakatira si Shen Qingming. Hindi ko siya inabisuhan, tinitignan ko siya mula sa labas ng gate ng komunidad habang lumalabas siya. Nag-iisa. May maitim na baka sa ilalim ng kanyang mga mata. Malinaw na hindi niya inaasahan na makita ako. Kung dati, talaga siyang matutuwa. Ngunit lumapit lang siya sa akin at nagtanong, "Bakit ka nandito?" Gusto kong marinig ang sinasabi mo tungkol kay Muyu. Napatigil siya saglit. Mapait na umiti, ano na? Sa tingin mo rin ba ako ang dahilan kung bakit siya tumalon? Hindi. Gusto ko lang tumulong. Hindi ko talaga siya tinulak. Napalunok siya. Naluluha ang mga mata. Namumula ang dulo ng ilong dahil sa lamig. Noong umalis ako, maayos pa naman siya. At sinabi pa sa akin na hindi siya susuko. Mag-aaral siya ng mabuti. At magkikita kami sa tuktok. Hindi ko talaga alam kung bakit siya tumalon. Sabi niya nang nagwawala. Tumulo ang kanyang mga luha. Lumabo ng lumabo ang kanyang paningin. Siguro nga ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil ba sa malas ako? Sino man ang makatagpo ko ay magiging malas. Siguro dahil masyado siyang matanda ang ipinapakita noon. Kaya hindi ko maisip na iyak din si Shen Qingming. Sa totoo lang siya, tulad ko rin. 17 taong gulang din siya. Nakakaramdam din siya ng sama ng loob. Nakakaramdam siya ng sakit. Hindi. Huwag mo nang sabihin yan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong hindi mo siya tinulak. Naniniwala akong hindi mo magagawa iyan. Huwag ka nang magdusa, Qingming. Sasama ako sa iyo palagi, okay? Talaga bang naniniwala ka sa akin? Naman, natahimik siya saglit. At niyakap ako ng mahigpit habang nanginginig. Ako, nagtapos na ang huling araw ng klase. Malapit na ang bagong taon. Nagkaroon ng 3 araw na bakasyon ang paaralan. Nagpasya akong gawin ang isang bagay sa loob ng 3 araw na ito. Nagpasok ako sa forum ng isang high school. Nalaman ko ang ospital ni Muyu mula sa mga estudyante sa 3 taon. Hindi ko ito sinabi kahit kanino noong unang araw. Nagpunta akong mag-isa kay Muyu. Nasa ospital na siya ng kalahating taon. Maraming dumadalaw sa kanya habang siya ay naka-ospital. Nang banggitin ko ang pangalan sa nurse, may pagkaunawa ang kanyang mukha. Kamag-aral mo siya, di ba? Nasa kwarto siyam, 16 na floor siya. Lumiko ka sa kaliwa at sumakay ng elevator. Salamat, nagdala ako ng isang supot ng saging papuntang ika-16 na napalapag. Maraming kama sa loob at labas ng kwarto. Karamihan ay mga kamag-anak na kasama sa pag-aalaga. Naglakad ako sa mga silid pasyente. Hanggang sa pintuan ng bilang siyam. Ngayon ay hindi oras ng pagbisita. Tanging sa pamamagitan ng bintana ng pagbisita lamang ako makasisilip sa loob. Sa kama na malapit sa bintana ng pagbisita, nakahiga ang isang lalaking kasing edad ko. Pagkatapos kong tumingin ng ilang sandali ay nangahas akong matiyak. Siya na pala si Muyu. Mas payat siya kaysa sa litrato niya. Nakapikit para siyang natutulog. Dumating ka na pala. Isang tinig ng babae ang nagmula sa likuran. Nabigla ako. Lumingon ako para sumagot. Nang makita kong nagsasalita siya sa isang babae. Ngayong unang araw ng bagong taon na Chino. Bilang mabuting kaibigan. Paano naman hindi ko siya bibisitahin? Salamat sa inyo, mga kaklase, napakabuti niyo kay Muyu. Kung malalaman niya ito, siguradong masisiyahan siya. Pinunasan ng babae ang kanyang mga mata. At muling nagsabi ngunit huli ka na sa pagdating ngayon. Hindi na pinapayagan ang pagbisita ngayon. Walang problema. Sapat na sa akin na makita siya mula sa malayo. Pinagtagpo ng babae ang kanyang mga labi. Sumilip sa loob ng bintana ng pagbisita. Nagtatanong, Titay, may pagbabago na ba kay Muyu kamakailan? Kailan siya magigising? Nang mabanggit ito, kaagad na medyo hindi na napigilan ng babae. Umiling. Luha ang dumadaloy na parang linya. Sabi ng doktor, hindi alam kung kailan siya magigising. Baka ganito na siya habang buhay. Ngunit talagang ayoko siyang sumuko, hindi ba? Muling sumilip kay Muyu. Malabo ang tingin. Hindi alam ang iniisip. Mabilis na lumingon upang aliwin. Ang babae, siguradong mapalad. Ang kapalaran ay siguradong gagaling agad. Salamat sa iyo, napakahina. Umiiyak ang babae. Ang dalaga ang sumasagot sa kanya. Ibinaba ng dalaga ang basket ng bulaklak. Tiningnan ang cellphone. Tita ni, uuna na akong aalis. Mag-ingat ka po. Tumango ang babae.
Umupo sa fold-out bed. Tahimik na yumuko at umiyak. Maya-maya ay tinawag na siya ng doktor. Nakatayo akong tulala sa labas ng bintana. Pinagmamasdan si Moyo. Napakabata niya. Hindi na ba siya talaga magigising kailanman? Parang may nakita akong gumalaw. Tila daliri ni Moyo may tao ba? Lumingon ako para tawagin ang doktor. Ngunit walang doktor o nurse na nakita. Nagmamadali akong sumilip sa bintana para tingnan ng mabuti. Pero matapos maghintay ng ilang sandali, hindi na gumalaw si Moyo. Mali lang ba ang naramdaman ko kanina? Nawala ng pag-asa akong umatras. Nanatili ako ng ilang sandali. Inilagay ang saging sa kama ng tagapag-alaga. Umalis ako sa ospital. Kinabukasan ng umaga, dumating ang mga kamag-anak sa bahay at maingay. Nagdahilan ako na kailangan kong mag-aral. Nagdala ng bag at umalis. Nang bumuti ang mga grado ko, ano man ang sabihin ko, hindi ako pagdududahan ng nanay ko. Pagkaalis ko sa bahay, pumunta ako sa coffee shop malapit sa paaralan. Umupo ako ng ilang minuto. Dumating si Shen Qingmeng. Malamig ba? Nakita niyang nanginginig ako. Hinila niya ako para umupo sa tabi niya. Nag-atubili ako ng sandali. Tinatanong ko siya, Qingmeng, gusto mo bang makita si Moyo? Nanigas ang kamay niya. Nakita ko na siya kahapon. Sa tingin ko magigising siya, Qingmeng. Gusto mo bang tingnan siya? Narinig ko na kahit nasa koma ang isang tao ay may kamalayan pa rin. Nagkagusto siya sa'yo. Kausapin mo siya. Baka makatulong ito sa kanya. Kung magigising siya, malilinis ang pangalan mo. Hindi ba? Dumilim ang kanyang mga mata. Pero alam kong gusto niya talagang pumunta doon. Ayaw lang niyang harapin siya. Tahimik si Shen Qingmeng ng matagal. Tumango siya. Huling araw ng bakasyon. Nagpunta kami ni Shen Qingmeng sa labas ng ospital. Pagbaba pa lang ng taxi, biglang tumigil si Shen Qingmeng. Sumilip ako sa itaas. Nakita ko pala ang babaeng nasa labas ng kwarto kahapon. May kasama pa siyang ilang tao. Ngumiti ang babae ng may pagmamayabang. Tumingin kay Shen Qingmeng. Sarkastiko niyang sinabi, ano ang ginagawa ng Rey ng Shen dito? Malamig ang mga mata ni Shen Qingmeng. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Malinaw kong naramdaman na nanginginig ang kamay ni Shen Qingmeng. Qingmeng, tara na. Hinila ko siya. Gusto kong iwasan muna ang mga taong ito. Ngunit hinarang ng mga tao ang aming daan. Ngunit hinarang ng babae ang aming daan. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Nanggigigil ang babae. Nagklik-klik ang mga daliri niya. Tagal mong nagtatago. Sa wakas ay nakita rin kita. Sa tingin mo papakawalan kita. Lumala ang sitwasyon. Mabilis akong humarang sa harap ni Shen Qingmeng. Ano ang gagawin mo? Tatawag na ako sa pulis. Sinabi ko na ba kung ano ang gagawin ko kung tatawag ako sa pulis? Pabigla-bigla siyang lumapit kay Shen Qingmeng habang tumatawa. Tahimik niya akong hinila sa likod niya. Itinaas ang kamay. Umuwi ka na muna. Bakit ako uwi? Ayaw kong umalis. Palapit ng palapit ang mga tao. Mag-aaway na talaga. Paano lalabanan ni Shen Qingmeng ang apat? Habang nag-aalala ako, isang e-bike ang dumaan sa tabi namin. Nakalipad. Huminto ang motor na 10 o higit pang metro ang layo. Ibinaba ng sakay ang dalawang paa at ibinalik ang motor. Bakit ka bumalik? Bumaba siya ng sasakyan. Tanggalin mo ang helmet. Maliit na gangster. Bakit ka nandito? Tumingin ako sa kanya nang nagugulat habang siya ay dumadaan. Umingos siya ng buhok. Ano ang tinatapon mong tingin? Makikipag-away ka ba? Nanlamig ang tawa ng babae. Huwag kang makialam. Umismid ang maliit na gangster. Kayang-kaya niyang talunin ang mga tao mula sa ating 3 middle school. Sinabi mong huwag akong makialam sa kanya. Nagpahinga ng mga balikat. Itinapon ang helmet. Kinuha mula sa electric bike. Isang batong pang baseball. Mata na matalim. Ano, susubukan mo? Natigilan ang babae. Maliwanag na nakita niyang desperado ang batang lalaki. Hindi niya kayang pagbuntunan ng galit. Biglang tumawa. Anong ginagawa mo? Sino ang nagsabing mag-aaway tayo? Tumingin siya kay Shen Qingmeng. Magkaibigan tayo. Di ba? Bakit naman tayo mag-aaway? Gusto lang nating makita si Moyo, di ba? Tara, dadalhin ko kayo doon. Parang walang nangyari, gusto niyang tapikin ang balikat ni Shen Qingmeng. Inilaga nito ni Shen Qingmeng sa gilid. Hindi siya nahihiya. Kumaway tayo, tara na. Dadalhin ko kayo para makita si Moyo. Hindi ko alam kung paano nagbago ang mukha ng taong ito nang mabilis. Pero pupunta naman talaga tayo para makita si Moyo. Dahil hindi na siya humahadlang. Siyempre papasok kami. Natakot ang batang lalaki na may mangyaring masama. Sinamahan niya akong pumunta. Sa labas ng kwarto ng pasyente. Natawag ni Liksuan mula sa malayo. Nanay mo. Lumingon si nanay mo at nakita si Shen Qingmeng. Naging blanko ang kanyang tingin. Anong ginagawa mo rito? Sa gilid ng kanyang paningin. Nagkunwari si Liksuan na tumalikod at lihim na napangiti. Naiisip ko ng galit. Medyo nag-aalala ako kay Shen Qingmeng. At tinulak niya lang ang kamay ko pababa. Naglakad mag-isa papunta kay nanay mo.
Isang malakas na sampalang ibinato ni tita kay Shen Qingming sa mukha. Bahagyang tumagilid ang kanyang ulo. Namula ang mukha niya agad. Umalis ka rito, hindi ka welcome. Ang ekspresyon ni Shen Qingming. Dahil tita. Gusto kong makita si Muyu. Pinahamak mo kami. Hindi pa sapat ang pinsalang ginawa ni Muyu. Ano pa ang gusto mong gawin? Sobrang nasasaktan ako. Gusto kong sumugod. Ngunit pinigilan ako ng little punk girl. Sa pintuan ng kwarto ng pasyente. Namumula ang mga mata ni Shen Qingming. Nakita si nanay mo na nanginginig ang boses. Tita, alam kong galit ka sa akin. Pero hindi ko talaga itinulak si Muyu. At hindi ko rin siya inalipusta. Nung araw na hinanap niya ako, sinabi ko lang sa kanya. Malapit na tayong mag-grade 12. Mag-aral kang mabuti. Alam mo ba ang sinabi niya? Si nanay mo ay umiiyak ng malakas. Ayokong malaman. Tinitigan ni Shen Qingming siya, matigas ang kanyang ekspresyon. Sinabi niyang hindi siya susuko. Mag-aaral siyang mabuti. Makikita niya akong muli sa tuktok. Tita, napakabuting tao ni Muyu. Hindi ko siya maitutulak. Hindi rin ako naniniwala na sa ganito kasikap. Bigla siyang tatalon mula sa gusali. Kung may malay siya, siguradong hindi niya gugustuhin magalit ka sa maling tao. Pakiusap, ipagkita mo ako sa kanya. Si nanay mo ay umiiyak, nakatakip ang mukha. Sa wakas ay umalis din siya. Nang pumasok kami sa kwarto, sakto namang nagchi-check ang doktor. Tinatanong ni Shen Qingming ang doktor. Kailan siya magigising? Umiling ang doktor. Mahirap sabihin. Walang senyales ng paggaling ang pasyente sa kasalukuyan. Biglang natahimik ang silid ng ospital. Malungkot ang pakiramdam ng lahat. Tanging si Lixuan sa sulok ang mukhang galit na galit. Ngunit agad siyang nagpakita ng pagkadismaya. Kaya't naisip kong nagkamali lang ako kanina. Shen Qingming, masaya ka na ngayon. Gawing ganito si Muyu. May mukha ka pa para dalawin siya. Nakakainis siya talaga. Hindi na nakayanan ng tila batang kriminal. Bawal ang maingay sa ospital. Hindi ka ba disiplinado? Hindi nagalit si Lixuan. Napatayo siya sa likod at patuloy na nagpapainit ng ulo. Nakita na rin naman ng tita. Paalisin na siya. Tiyak na ayaw ni Muyu na malapit sa kanya ang taong ito. Hindi naman talaga gusto ni nanay mo si Shen Qingming. Nang marinig ang sinabi ni Lixuan, nagpasya rin siyang paalisin ang bisita. Pwede na akong umalis. Nag-alinlangan si Shen Qingming. Hayaan mo akong makausap siya. Yumuko siya at tiningnan si Muyu na nakapikit ang mga mata. Malumanay ang kanyang tinig. Huwag ka nang matulog ng mahaba, Muyu. Magpagaling ka na agad, okay? Sinabi mo na magkikita tayo sa tuktok. Huwag kang tumalikod sa iyong salita. Nang marinig ni nanay mo ang kanyang sinabi, hindi niya napigilan. Namumula na naman ang kanyang mga mata. Tumayo si Shen Qingming at tumingin. Umalis na tayo. Sumunod ako kay Shen Qingming. Nang tumayo ako para maglakad papunta sa pinto, lumingon ako pabalik. Bigla akong natigilan. Ano ang nangyari? Nakatingin ako ng husto kay Muyu. May galaw ba siya kanina? Nagulat si Lixuan. Paano nangyari iyon? Lumingon siya. Nakatingin lang siya diretsyo. Puno ng takot at hindi makapaniwala. Hi Shen, nakita mo ba talaga? Tanong ni Shen Qingming. Talagang may galaw pa siya. Tinuro ko si Muyu at mahinang sinabi. Kasabay ng aking pagsigaw, dumating din ang sunod-sunod na tunog ng alarma. Si Shen Qingming ang unang nakatugon. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Doktor, ilang mga tauhan ng ospital ang mabilis na dumating. Napalibutan namin si Muyu. Pagkalipas ng ilang segundo, gumagalaw na nga si Muyu, sigaw ng nanay ni Mo. Sobrang natuwa kami. Pinagmamasdan ang mga daliri ni Muyu na gumagalaw ng paisa-isa. Tila may kinakawalan. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi makapagsalita sa galak ang lahat. Nang kumalma na, napagtanto kong wala na si Lixuan, dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nakita ko siyang tumatakbo papunta sa dulo ng pasilyo. Qingming, tumakas si Lixuan. Nagulat si Shen Qingming. Parang pana siyang sumugod palabas. Sumunod na rin ang batang pasaway sa akin. Si Lixuan ay isang takas. Tumakbo kami ng ilang palapag. Ngunit paano siya matatalo? Nang makarating ang batang pasaway sa unang palapag, tumalo ng batang pasaway mula sa hagdan sa ikalawang palapag. Saluhin mo siya. Bakit ka tumatakbo? Nanginginig si Lixuan. Pilit siyang ngumiti. Gusto ko lang mag-cur. Ganito na lang ang pagtakbo. Sumunod ka sa akin. Binuhat ng batang pasaway si Lixuan at hinila papunta sa elevator. Kwarto sa ika-16 na napalapag. Noong sandaling ipinasok namin si Lixuan, napakaraming mata ang napatingin. Kasama ang mga mata ni Muyu. Nakatingin lang siya kay Lixuan. Gumagawa ng mahirap na tunog sa kanyang lalamunan. Siya ang nagtulak sa akin. Halos bumagsak si Lixuan sa sahig. Pagkalipas ng 2 minuto, tumunog ang mga alarma ng malakas. Nahuli si Lixuan. Sa istasyon ng pulis, umamin siya. Mula noong high school pa sila, magkaibigan na sila ni Shen Qingming. Ngunit napakaswerte talaga ng kaibigang ito.
Mula noong high school pa sila, magkaibigan na sila ni Shen Qingming. Ngunit napakaswerte talaga ng kaibigang ito. Mahusay ang pinagmulan. Mahusay ang itsura. Mas maganda rin ang grado kaysa sa kanya. Kahit ang sariling crush ay gusto si Shen Qingming. Akala niya ay hindi siya kulang. Ngunit kapag katabi ni Shen Qingming, wala siyang halaga. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabaluktot ang kanyang puso. Lalo siyang kinamuhian si Shen Qingming. Sa harap, kaibigan pa rin niya si Shen Qingming. Ngunit sa likod, palihim siyang gumagawa ng chismis tungkol kay Shen Qingming. Sabi niya, isang malungkot na bituin. Sinumang lumapit sa kanya ay magiging malas. Sabi niya, hindi maganda ang pag-ugali. Madalas niyang hinuhusgahan sa likod ang mga lalaking nagustuhan siya. Noong nakaraang taon, nakilala ni Muyu si Lixuan. Dahil kaibigan siya ni Shen Qingming. Kaya't nilapitan niya ito upang itanong ang mga gusto ni Shen Qingming. At sinabi sa kanya na magtatapat siya kay Shen Qingming. Alam ni Lixuan na madalas pumunta si Shen Qingming sa rooftop para humangin. Kaya't ibinahagi niya ang balitang ito kay Muyu. At palihim na sumunod noong araw na magtatapat si Muyu. Sa simula, wala pa siyang intensyong pumatay. Ngunit pagkaalis ni Shen Qingming, nakita niya si Muyu na nakaupo sa rooftop na malungkot. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, itinulak niya ito pababa. Ang mga sumunod na nangyari ay alam na ng lahat. Malubhang nasugatan si Muyu. Hindi makagising. Lahat ay naniniwala na si Shen Qingming ang salarin. Naisip nila kahit hindi siya ang nagtulak. Siya ang nagdulot nito. Napilitang umalis si Shen Qingming sa paaralan. Noong mga araw na nakaratay si Muyu sa ospital, natatakot si Lixuan na magising ito. At mabuksan ang katotohanan. Kaya't paminsan-minsan ay dinadalaw niya si Muyu. Saka lamang siya nakakatulog matapos makasigurado na hindi ito magigising. Pinuntahan namin si Muyu. Sa araw na yon, nais niyang gamitin ang pagkakataon para hamakin si Shen Qingming. Ngunit hindi niya inaasahan. Bagaman sinabi ng doktor na mababa ang tsansa ng paggising, biglang nagising si Muyu. Nabuksan ang katotohanan. Si Lixuan ay 17 taong gulang noong ginawa niya ang krimen. Ayon sa kasalukuyang batas, hindi maiiwasan ang pagkakulong. Ilang araw matapos arestuhin si Lixuan, dinalaw ulit namin si Muyu. Mas bumuti na ang kanyang lagay. Nakakapagsalita na siya ng maayos. Bago umalis, ngumiti si Shen Qingming sa kanya. Magpagaling ka kaagad. Ngumiti rin siya. Malapit na ang college entrance exam. Kayo ng boyfriend mo, dapat magsipag. Sa totoo lang, natakot akong buluhin siya. Kaya hindi ko sinabi ang tunay kong pagkatao. Pero nahalata niya pala. Ngumiti lang siya. Binabati ko kayo. At nagpasalamat din siya. Talagang mabuting babae siya. Tumango ako. Nagpaalam na ako sa kanya. Paglabas ng ospital, sumakay ang thug girl sa kanyang e-bike. Napaghirapan mo ito nitong mga nakaraang araw. Sabi ko, bakit siya basta-basta na lang nag-aalok ng pagiging mabuti? Magandang bagay na dapat sabihin. Bakit hindi na lang tayo magsabay kumain? May lakad pa ako. Nagsalita ako ng may damdamin. Huwag ka nang makipag-away. Malapit na ring mag-college entrance exam ang thug girl. Sino ang nagsabi na makikipag-away ako? Pinapaliwanag na gusto niyang maglaro ng bola. Mag-taxi na lang kayo pauwi. Kayo dalawa, hindi ko kayo maisasakay. Sinumalan niya ang helmet. Nawala na siya na parang kidlat. Kami ni Shen Qingming, pinanood namin siyang lumayo. Magkahawak kamay kaming naglalakad pauwi ng dahan-dahan. Tingnan mo, sino ang nagsabing malas ka? Kayo talaga ang swerte. Pagdating mo, nagising si Muyu. Bahagyang tumawa si Shen Qingming. Siguro nagising siya dahil sa'yo. Dahil sa'yo talaga. Nag-alinlangan ako ng matagal. Nagpasya pa rin akong magsabi sa kanya ng isang bagay. Shen Qingming, hindi ka ba nagtataka? Bakit bigla akong lumapit sa'yo? Pinahinto ko ang aking mga hakbang. Malalim na huminga. Inamin ko. Pag-amin. Sa totoo lang, nadiskubre ko na pag hinawakan kita, palaging may mabuting nangyayari. Kaya lumalapit ako sa iyo para makiswerte. Pero sa huli, nagbago ang lahat. Paliit ng paliit ang boses ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka ba sa akin? Matagal siyang tahimik, niyakap niya ako. Kung totoo ang sinasabi mo, pasasalamatan ko lang ang pagkakataon na ako ang nagdala sa iyo ng swerte. Pasasalamatan ko lang na ako ang kasama mo. Maliwanag ang araw sa paglubog nito. Mahinahon ang simoy ng tagsibol, dumadaloy sa puso. Napakalambing. Unang huni ng kuliglig ang maririnig sa paaralan ng Muyu. Ang tag-init ang panahon ng kuliglig. Ilang taon silang nagkukubli sa ilalim ng lupa. Walang sinuman ang nakakakilala. Hindi nakikita ang langit. Naghihintay sa kanilang sariling tag-init. Naghihintay na sumikat. Pagkatapos kong makuha ang score na 640, naging napakaliit na ng pagtaas. Bawat punto ay hirap na naipapausad. Sabi ni Shen Qingming, siguro hindi dahil sa nagdala ito ng swerte, kaya tumataas ang mga puntos ko noon. Kundi unti-unti kong binabawi ang mga puntos na dapat ay akin. Ang 640 ang orihinal kong antas. Kaya mahirap na itaas palalo.
Medyo nawalan ako ng pag-asa. Mabilis, patuloy pa rin akong nagpupuyat sa pag-aaral, kahit na ayaw kong maniwala. Kahit 1 punto o 2 lang, kailangan kong makuha. Pagkatapos ng huling exam sa Hunyo, tumakbo ako palabas ng examination hall. Tapos na ang exam ni Shen Qingming. Naghihintay sa labas ng gate. Nang makita niya ako, iniunat niya ang kanyang mga kamay para salubungin ang aking pagyakap. Huling bahagi ng Hunyo. Lumabas na ang mga resulta. Nakakuha ako ng 666. Mas mabuti pa kaysa sa inaasahan ko. Nag-aaral si Shen Qingming sa Peking University. Nag-aaral ako sa isang unibersidad sa Beijing. Mayroon kaming magandang kinabukasan.